Nakita ko ang mensahe sa telepono ko nung eksaktong 8:47 ng hapon nung Miyerkules. Mensahe mula sa asawa ko, si Aling Ana, na nagtatrabaho ng matagal sa isang kumperensya sa opisina. "Huwag mo na akong hintayin, ha?" Nakatitig ako sa mensahe sandali. "Kumperensya?" Hindi pa nababanggit ni Aling Ana ang tungkol sa anumang kumperensya. Sa loob ng 8 taon naming pagsasama, siya yung tipo ng tao na lagi pang magrereklamo tungkol sa mga mandatoryong pagpupulong linggo-linggo. Pero bigla na lang niyang sinabi, yan na parang walang nangyari. Parang hindi rin tama yung oras. May plano kaming kumain ng hapunan. Hindi naman magarbo, gawaing Miyerkules namin na may take-out mula sa kainan ng Insik at magkwentuhan tungkol sa naging linggo namin. Alam niya na inaasahan ko yon. Pero halatang mas importante itong misteryosong kumperensya kesa sabihin sa akin. Napasandal ako sa upuan ko sa opisina, tinitigan ulit ang mensahe. Iba yung tono. Karaniwan, mas madaldal ang mga mensahe niya, puno ng detalye tungkol sa kung sino ang nagsabi kung ano at kung gaano lahat kabagot-bago. Ito ay walang emosyon, malayo, parang nagbabalita sa isang kabahay, hindi sa asawa niya. Sa nakalipas na 13 linggo, kakaiba na ang ikinikilos niya. Umuuwi ng mas late, tumatawag sa telepono sa ibang kwarto, malabo ang mga araw niya. At mayroon si Kuya Jake. Si Kuya Jake mula sa accounting. Mas madalas niyang banggitin siya sa nakalipas na buwan kesa sa pagbanggit niya sa boss niya sa buong taon. Sabi ni Kuya Jake, hindi epektibo ang bagong sistema. Kuya Jake nagmungkahi ng mas magandang paraan para sa pagproseso ng mga ulat. Kuya Jake may mga nakakatawang kwento tungkol sa kanyang katapusan ng linggo. Kuya Jake, Kuya Jake, Kuya Jake. Nagpa siya kung subukan ng isang hinala. Nag-scroll ang daliri ko sa screen. Sana maging masaya kayo ni Kuya Jake mula sa accounting sa presentasyon niyo. Pinindot ko ang send at naghintay. Dumating agad ang tugon. Hindi agad na parang nagtatype siya. Agad na parang hawak niya ang telepono, naghihintay ng mensahe ko. Lumabas at nawala ang 3 tuldok. Tapos, lumabas ulit. Natataranta siya. Tumunog ang telepono ko. Hindi siya tumatawag sa oras ng trabaho. "Uy honey," mas mataas ang boses niya kaysa karaniwan. "Kakabasa ko lang ng mensahe mo. Bakit mo binanggit si Jake? Kasama rin ba siya sa kumperensya?" "Madalas mo siyang banggitin, ha?" Katahimikan, tapos tumawa ng pilit. "Ah, oo. Ibig kong sabihin, siguro malaking kumperensya. Maraming tao mula sa iba't ibang departamento. Hindi ko alam kung sino ang pupunta." Nakaka-interes. Kahapon, sinabi niya sa akin na si Kuya Jake ay gumagawa ng isang espesyal na proyekto sa kanyang departamento. Ngayon, hindi niya alam kung siya ay kasali sa kumperensya nila. "Tungkol saan yung kumperensya?" tanong ko. Katahimikan ulit. Tungkol sa mga bagong pamamaraan sa pagsunod, mga bagay na boring. Alam mo naman yung mga bagay sa kumpanya. Alam ko kung paano ang mga bagay sa kumpanya. Alam ko rin ang schedule sa pananalapi ng kumpanya niya. Hindi sila nag-schedule ng malalaking kumperensya sa gitna ng kwarto. Busy sa totoong trabaho. "Mukhang interesante yan," sinabi ko ng walang gana. "Anong oras matatapos?" "Late. Siguro mga 10 o 11. Tapos, may social event pa pagkatapos." Social event hanggang hating gabi sa Miyerkules. Pinipilit ng boss ko ang grupo na magtrabaho ng husto ngayon. Alam ko naman sa industriya natin yan." Sa totoo lang, alam ko dahil nagtatrabaho ako sa parehong industriya sa isang katunggaling kumpanya at hindi kami kailanman nagkaroon ng isang kumperensya tungkol sa pagsunod na tumagal ng lampas sa 7:00 ng gabi, lalo na hanggang hating gabi. "Sige, hayaan na kita sa kumperensya," sabi ko. "Mag-ingat ka sa pagmamaneho." Binaba ko ang tawag at tiningnan ang oras. 3:03 ng hapon. Kung gaano kaimportante at kagyat ang kumperensya na ito, bakit kaya siya nagkaroon ng 10 minutong tawag sa telepono upang talakayin si Kuya Jake mula sa accounting? Sinasabi sa akin ng aking intuisyon ang lahat ng kailangan kong malaman, ngunit gusto ng aking utak ang katibayan. Binuksan ko ang aking laptop at nag-login sa aming magkasamang account sa telepono. Nakabukas pa rin ang kanyang serbisyo sa lokasyon. Ayon sa GPS, ang kanyang telepono ay nasa isang restaurant sa kabilang bahagi ng bayan, hindi sa kanyang gusali ng opisina, hindi sa anumang conference center.
Ang restaurant na iyon ay nagngangalang Bella Vista, isang Italian restaurant. Tipo na may mahinang ilaw at pribadong booth. Perpekto para sa romantikong hapunan. Masama para sa isang pulong sa pagsunod sa kumpanya. Naupo ako at pinroseso ang impormasyong ito. Ang asawa ko, si Aling Ana, sa loob ng 6 taon ay nagsisinungaling sa akin. Kumakain siya ng hapunan kasama ang ibang lalaki at gumawa ng isang komplikadong kwento upang takpan ito. Siya rin ang lalaki na patuloy niyang binabanggit sa loob ng maraming linggo. Ngunit sa halip na magalit, nakaramdam ako ng kakaiba. Malinaw. Napansin ko ang mga senyales sa loob ng maraming linggo, ngunit binigyan ko pa rin siya ng pagkakataon. Ang mga gabing late, ang mga lihim na tawag sa telepono, ang mga bagong damit, ang biglang pagmamalasakit sa pagpunta sa gym. Ang klasikong pagtataksil na pinagkatiwalaan ko upang aminin. Ngayon ay mayroon akong katibayan. Tiningnan ko muli ang telepono. Dapat ba akong magmaneho patungo sa Bella Vista? Harapin sila sa publiko? Gumawa ng eksena? Hindi. Iyon ang ginagawa ng mga lalaki kapag emosyonal. Gumagawa ng reaksyon ng mga lalaki sa halip na magplano? Mayroon akong mas magandang ideya. Nagpadala ako ng isa pang mensahe. Sana maging masaya kayo ni Kuya Jake mula sa accounting sa presentasyon nyo. Sa pagkakataong ito ay sinusubaybayan ko ang kanyang lokasyon sa real time. Sa loob ng 30 segundo, nagsimulang gumalaw ng mabilis ang kanyang telepono, mas mabilis sa paglalakad. Tumakbo siya patungo sa kanyang kotse. Pagkalipas ng 8 minuto, narinig ko ang pagpasok niya ng susi sa pintuan. Nanginginig ang kanyang kamay kaya 3 beses pa bago niya nabuksan. "Honey," tawag niya, nanginginig ang boses. "Umuwi ka ng maaga." Kinansela ang kumperensya. Teknikal na problema sa projector. Pumasok ako sa kusina kung saan nakatayo siya nang walang kilos sa kanyang Amerikana, mahigpit na niyakap ang kanyang pitaka tulad ng isang kalasag. "Sayang," sabi ko ng mahinahon. "Buti na lang at hindi ka pa nag-order." Pumikit siya ng paulit-ulit. "Ano ang ibig mong sabihin sa kumperensya? Sayang kinansela nila bago ka nag-order. Ayaw ko nang nasasayang na pera sa room service." "Ah, oo, tama." Walang pagkain, ngunit naaamoy ko ang amoy ng bawang na tinapay sa kanyang mga damit. At may maliit na mantsa ng sarsa ng kamatis sa kanyang puting blusa na wala kaninang umaga. "Kumusta si Kuya Jake?" tanong ko nang nagkukunwari. Pumutla ang kanyang mukha. "Si Kuya Jake, alam mo naman si Kuya Jake mula sa accounting. Ang taong inaasahan mong magustuhan ang presentasyon. Nakarating ba siya sa kumperensya bago ito kinansela?" Bumuka ang kanyang bibig at sumara na parang isda. "Ako? Ako hindi. Bakit ka ba nagtatanong tungkol kay Kuya Jake? Curious lang ako. Madalas ko siyang banggitin. Pakiramdam ko kilala ko siya." Sinubukan niyang tumawa. "Ganun ba?" Hindi ko napansin. Ngumiti ako, hindi ngiting nakakaakit, tipo ng ngiti na hindi umaabot sa mga mata. "Siguro guni-guni mo lang." Pagkatapos ay nagpaalam siyang magpapalit ng damit, ngunit napansin kong dinala niya ang kanyang telepono. Pagbalik niya, iba ang kanyang pabango, hindi ang magaan na amoy ng bulaklak na ginagamit niya sa umaga, kundi isang mas mabigat, isang bagay na ginagamit upang itago ang ibang amoy. Nag-order kami ng pagkaing insik at naupo sa sofa. Patuloy niyang tinitingnan ang kanyang telepono at nagugulat sa tuwing may tumatawag. Nang may hindi kilalang numero na tumawag ng 2 beses, tinanggihan niya ang pareho. Isang abalang gabi. Napansin ko na junk call lang. 9:30, naghikab siya ng nakakagulat. Pagod na ako dahil sa damit ng kumperensya na yon. Matutulog na ako ng maaga. Ngunit hindi siya natulog. Naririnig ko ang bulong niya sa telepono sa aming silid tulugan. Nang dumaan ako sa pintuan, bigla siyang tumahimik. Pumasok ako sa aking opisina sa bahay at binuksan ang laptop. Oras na upang alamin ang tungkol kay Kuya Jake mula sa accounting. Ginawang madali ng social media ang lahat. Si Kuya Jake Thompson, 29 taong gulang, walang asawa, nagtatrabaho sa kanyang gusali. Ipinakita ng kanyang pinakahuling post na nasa restaurant siya ng Bella Vista ngayong gabi. 2 oras na ang nakalipas. Ipinakita ng larawan ng isang lamesa na may ilaw na may lampara para sa 2. Ang caption ay nagsulat, "Magandang hapunan, kasama ang isang espesyal na tao."
Post noong 7 to 23 ng gabi, noong dapat ay nag-aaral ang aking asawa tungkol sa mga pamamaraan sa pagsunod. Kumuha ako ng screenshot at inilagay ito sa isang secure na folder. Bukas, sisimulan kong tumawag. Ngunit ngayong gabi, hinayaan ko siyang isipin na matalino siya dahil ang pinakamahusay na diskarte ay nangangailangan ng pasensya at nagsisimula pa lang ako. Kinaumagahan, umalis na siya bago ako nagising. Ang kanyang bahagi ng kama ay malamig, nangangahulugan na maaga siyang umalis. Napakaaga. Isang papel sa counter ng kusina ang sumulat, "Emergency meeting, uuwi mamayang gabi, mahal kita." Emergency meeting sa Huwebes. Hindi gumagana ang kumpanya niya sa ganoong paraan, ngunit pinahahalagahan ko ang kanyang dedikasyon sa kasinungalingan. Tumawag ako upang magkasakit. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng 3 taon, mayroon akong mas mahalagang bagay kaysa sa pag-uulat kada quarter. Unang hintuan, ang kanyang gusali ng opisina. Nagparada ako sa kabilang kalye na may malinaw na tanawin sa pasukan ng mga empleyado. Kung talagang may emergency meeting siya, makikita ko ang kanyang kotse. Kung nagsisinungaling na naman siya, kung gayon, sasabihin sa akin nito ang lahat ng kailangan kong malaman. Pagsapit ng 10 ng umaga, nakita ko ang 12 ng empleyado na pumapasok sa gusali. Wala ang kanyang kotse sa paradahan. Walang laman ang kanyang karaniwang lugar ng paradahan. Pangalawang dagok. Nagmaneho ako patungo sa restaurant na Bella Vista. Hindi pa dumarating ang karamihan ng mga kumakain ng tanghalian, kaya pumasok ako at lumapit sa babaeng tagatanggap. "Paumanhin! Sa tingin ko naiwan ng aking asawa ang kanyang hikaw dito kagabi." Kumain siya ng hapunan kasama ang isang katrabaho bandang alas 7:00. Lamesa para sa 2, siguro malapit sa bintana. Ngumiti ang babaeng tagatanggap. "Opo, naalala ko sila. Magkasintahang kaibig-ibig. Sobrang romantiko. Mukhang masaya sila." Romantiko. Meron na. Tumagal sila hanggang mga alas 8:30. Nag-order sila ng espesyal na anibersaryo. Mukhang nababalisa ang lalaki. Patuloy na tinitingnan ang kanyang telepono. Malumanay na panukala, bagaman karaniwan ay hindi namin nakikita iyon tuwing Miyerkules. Nanlamig ang aking dugo. Panukala? Opo, hindi naman pag-aalok ng kasal, ngunit binigyan niya siya ng isang bagay sa isang maliit na kahon. Mukha siyang nagulat, ngunit natuwa. Emosyonal na sandali. Nagpasalamat ako sa kanya at umalis bago ako makapagsabi ng isang bagay na pagsisisihan ko. Bumalik sa kotse, naupo ako sa paradahan upang iproseso ang impormasyong ito. Binigyan ni Kuya Jake ang aking asawa ng alahas. Naantig siya rito. Nag-order sila ng espesyal na anibersaryo na parang ipinagdiriwang nila ang isang bagay. 8 taon na pagsasama at ipinagdiriwang niya ang isang anibersaryo sa ibang lalaki. Nagmaneho ako pauwi at nagtuloy sa aming silid-tulugan. Kung itatago niya ang regalo mula kay Kuya Jake, itatago niya ito sa isang lugar na hindi ko sinasadyang makikita. Ang kanyang kahon ng alahas ay halata na pagpipilian, ngunit masyadong halata. Sa ilalim ng kama, masyadong amateur. Tapos naalala ko ang kanyang gym bag. Kamakailan ay mas madalas siyang pumupunta sa gym. Perpektong taguan para sa isang taong nag-iisip na hindi kailanman hahanapin ng kanyang asawa doon. Bingo! Sa loob ng isang bag na may zipper na nakabalot sa papel ay isang pilak na pulseras, mahal, nakaukit sa "Lagi kang akin, Jay." Walang kaibigan ng aking asawa na may pangalang nagsisimula sa letrang J. Si Kuya Jake lang. Kumuha ako ng litrato ng pulseras mula sa lahat ng anggulo, isinulat ang inscription. Tapos ay ibinalot ko ulit ito tulad ng pagkakahanap ko. Susunod, sinuri ko ang kanyang laptop. Nagiging padalos-dalos siya sa kanyang password kamakailan, marahil dahil ang pagkakasala ay nagpapahina sa atensyon. Nakalagay pa rin ang kanyang email, nahanap ko agad sila. 12 mga mensahe sa pagitan niya at ni Kuya Jake, tumagal ng 2 buwan. Ang unang mga mensahe ay professional. Pinag-uusapan ang mga spreadsheet at quarterly report, ngunit mabilis silang lumago. "Salamat sa pakikinig ngayon, talagang naiintindihan mo ako. Hindi na ako makapaghintay na makita ka bukas." Ang mga pagpupulong na ito
ang pinakamagandang bahagi ng aking araw. Hinding-hindi mapahahalagahan ng asawa ko ang isang paglubog ng araw tulad nito. Nakikita mo ang kagandahan sa lahat ng bagay. At pagkatapos ay ang mga kamakailang mensahe. Ang mga mensaheng dahilan kung bakit mahigpit kong hawakan ang aking mga kamay. Perpekto ang kagabi. Hindi ko alam na mararamdaman ko ito ulit. Kailangan nating mag-ingat. Sa tingin ko, naghihinala siya. Kuya Jake, mahal kita. Alam kong komplikado, pero hindi ko na kayang magkunwari pa. Mahal kita. Mahal niya siya. Nag-screenshot ako ng bawat mensahe at ipinasa ang mga ito sa isang secure na email address na ginawa ko para sa layuning ito lamang. Katibayan para sa paglaon. Ang huling mensahe ay mula ngayong umaga. Hindi makakapagkita ngayon. Kakaiba ang kilos niya. Kailangang magtago ng ilang araw. Miss nakita. Kaya iyon ang kinaroroonan niya talaga. Hindi sa isang emergency meeting. Nagtatago sa akin dahil sa tingin niya ay naghihinala ako. Tama siya. Isinara ko ang laptop at pumasok sa aking opisina. Oras na upang maghanap ng mga abogado sa diborsyo. Ngunit una, kailangan kong maunawaan kung ano mismo ang aking kinakaharap. Tinawagan ko ang pangunahing numero ng telepono ng kanyang kumpanya. Magandang araw, ito ang opisina ni Dr. Miller. Kailangan kong kumpirmahin ang isang appointment para kay Ginger Thompson ngayong araw. Nabanggit niya na siya ay abala sa trabaho. Isang sandali, bumalik ang reception sa lalong madaling panahon. Humihingi ako ng paumanhin, ngunit walang schedule si Ginger Thompson ngayong araw. Tumawag siya upang magkasakit ngayong umaga. Kakaiba. Sinabi niya sa akin na may emergency meeting siya. Hindi po, Ginoo. Tiyak na wala siya rito ngayong araw. Nais mo bang muling i-schedule? Binaba ko ang telepono, ikatlong dagok. Ang asawa ko ay nasa isang lugar sa lungsod, nagsisinungaling tungkol sa pagkakasakit, marahil kasama si Kuya Jake. Habang nakaupo ako sa bahay na parang tanga, nagtatayo siya ng ibang buhay kasama ang ibang lalaki. Ngunit hindi na ako tanga. Ginugol ko ang buong hapon sa paghahanap ng mga social media record ni Kuya Jake, ang kanyang address, ang kanyang kasaysayan ng trabaho, ang kanyang mga dating kasintahan. Pagsapit ng gabi, alam ko ang tungkol kay Kuya Jake Thompson higit pa sa kanyang ina. 29 taong gulang, diborsyado noong nakaraang taon, walang anak, nakatira sa isang kondominium, 50 na minuto ang layo. Kumikita ng mahusay na halaga ng pera, ngunit walang kapansin-pansin. Nagmamaneho ng Honda Civic, mahilig sa craft beer at hiking. Pinakamahalaga, mayroon siyang reputasyon. 3 babae sa kanyang seksyon ng komento sa Instagram ang nagbanggit. Natutunan ng mahirap na paraan tungkol sa kanyang karakter. Isang dating kasintahan, ang misteryosong nag-post tungkol sa mga nanlilinlang na hindi kailanman nagbabago. Ang asawa ko ay hindi espesyal. Siya lang ang susunod. 6:00 ng gabi, ang kanyang susi ay pumasok sa lock. Pumasok siya na mukhang pagod, parang tumakbo siya sa adrenaline buong araw. Kumusta ang iyong emergency meeting? Tanong ko mula sa kusina. Nagulat siya. Ano? Ang iyong emergency meeting ngayong umaga. Kumusta? Maayos lang naman. Mga issue lang sa budget. Boring na boring. Siguro seryoso kaya tinawag ako sa aking araw ng sakit. Malaki ang kanyang mga mata. Araw ng sakit mo. Sinabi ng iyong opisina na tumawag ka upang magkasakit. Nang tumawag ako upang tingnan kung ikaw ay libre para sa tanghalian, nakita ko na nag-iisip ka ng mabilis upang makahanap ng paraan upang ipaliwanag ang kontradiksyon. Ako ay nagkasakit. Ngunit pagkatapos ay tumawag sila at sinabi na talagang kailangan nila ako para sa pagbabudget na ito, kaya nag-aalangan akong pumunta. Napakatalino. Karamihan sa mga tao ay nanatili sa bahay dahil nagkasakit. Alam kong responsibilidad ka. Responsibilidad, di ba? Pumunta ba si Kuya Jake sa pagpupulong sa budget? Alam mo naman, ang katrabaho mo mula sa accounting. Parehong reaksyon tulad kahapon. Pagkasindak, pagkatapos ay labis na kompensasyon. Hindi ko alam kung bakit mo patuloy na tinatanong si Kuya Jake. Katrabaho lang siya. Mukhang madalas mo siyang banggitin ngayon. Sa tingin ko baka magkaibigan kayo. Profesional na katrabaho kami. Iyon lang.
Tumango ako at ngumiti. Siyempre, professional lang. Nagpaalam siyang maligo. Habang tumutulo ang tubig, sinuri ko ang kanyang telepono. Pinalitan niya ang password kaninang hapon. Isang bagong 4 na digit na kombinasyon, ngunit napansin ko ang isang bagay na interesante. Ibang case ang telepono. Kahapon, itim na balat. Ngayon, asul na silikone. May bumili sa kanya ng bagong case ng telepono. Isang tao na paborito ang asul, batay sa kanyang mga post sa social media. Nang bumaba siya, nagbabasa ako sa sofa. "Ano yan?" tanong niya. Napansin ang aklat sa aking kamay. Artikulo tungkol sa mga relasyon sa lugar ng trabaho na nagsasabi na ang karamihan sa mga relasyon ay nagsisimula sa emosyonal na koneksyon sa pagitan ng mga katrabaho. Halos nahulog niya ang kanyang kape. Interesante. Sinasabi ng artikulo na 65% ng mga relasyon sa lugar ng trabaho ay nagsisimula sa mga walang kasalanang pag-uusap tungkol sa mga personal na isyu. Ang isa ay nagiging konfidante, ang taong nakakaintindi sa kanila ng higit sa kanilang asawa. Lalo pang pumuti ang kanyang mukha. "Bakit ka nagbabasa tungkol sa mga relasyon?" Tiningnan ko siya na may inosenteng mga mata. "Pananaliksik para sa trabaho. Ina-update namin ang aming mga patakaran sa human resource tungkol sa pag-uugali sa lugar ng trabaho. Gustong tiyakin na kasama natin ang lahat ng sitwasyon." Ayon sa artikulo, ang pinakakaraniwang senyales ay kapag ang isang tao ay nagsimulang magtrabaho ng mas late o tumanggap ng mga misteryosong tawag sa telepono o binabanggit ang pangalan ng isang katrabaho ng mas madalas kaysa karaniwan. Naupo siya sa harap ko, naglalaro sa kanyang bagong case ng telepono. Mukhang walang saysay ang mga senyales na yon. Pwedeng walang kasalanan. Tama, ngunit sinasabi ng artikulo na kapag maraming senyales ang magkasama, kadalasang hindi na walang kasalanan. Lumipat ako ng pahina ng nakakagulat. Sinasabi rin ng artikulo na ang may sala ay kadalasang nagsisimulang makipagtalo sa kanilang asawa upang bigyang katwiran ang kanilang mga gawa. Lumilikha ng emosyonal na paghihiwalay upang gawing mas hindi gaanong mali ang relasyon. Tumahimik siya ng matagal. "Nagsisimula ka na bang makipagtalo?" Nagkunwari akong nag-iisip. "Ngayon mo banggitin, naging mapanuri ako kamakailan. Ang maliliit na bagay, ang iyong nakaugalian na pag-inom ng kape, kung paano mo inilalagay ang mga plato sa makinang panghugas, ang iyong mga pagpipilian sa restaurant. Hindi ko napansin." Okay lang yon. Ayon sa artikulo, walang malay na kilos yon. Ang taong gumagawa nito ay hindi palaging napagtatanto ito. Nakikita ko ang kanyang isip na nagtatrabaho. Marahil ay iniisip kung gaano ako karaming katotohanan ang nalalaman sa kung gaano ako nanghuhula. Ang totoo, alam ko ang lahat, ngunit para sa kanya na isipin na nagbabasa lang ako ng mga random na artikulo ay mas epektibo kaysa sa harapan siyang harapin. Natulog na naman siya ng maaga, mas maraming bulong na tawag sa telepono, mas maraming kasinungalingan tungkol sa pagod. Pero hindi ako napagod. Kailangan kong tapusin ang aking pananaliksik at magplano dahil bukas ay sisimulan kong mangolekta ng mga uri ng ebidensya na hindi maipaliwanag. Noong Biyernes ng umaga, nagising ako na may plano. Naliligo siya noong tinawagan ko ang kanyang opisina. "Magandang araw. Thompson Industries, paano kita matutulungan?" "Magandang araw. Gusto kong magpadala ng bulaklak sa isa sa inyong mga empleyado. Nagtrabaho ang aking asawa doon at gusto kong sorpresahin siya sa aming anibersaryo. Napakagandang bagay niyan. Ano ang kanyang pangalan?" "Gang Thompson." Malapit siyang nagtatrabaho kay Kuya Jake sa accounting department. Sa tingin ko napakagandang kung maihahatid ang mga bulaklak sa kanilang pagpupulong ng grupo ngayon. Humihingi ako ng paumanhin, Ginoo, ngunit tumawag na magkasakit si Aling Jay ngayong araw. At wala nang schedule si Jing Thompson tuwing Biyernes. Lumipat siya sa isang 4-day schedule noong nakaraang buwan. 4-day schedule? Kailan pa? Sigurado ka ba? Umalis siya ng 1 oras na ang nakalipas. "Hayaan mo akong suriin ulit." Tunog ng pag-type. "Opo,
Ginoo, tiyak na wala siya tuwing Biyernes? Hindi na siya nagtatrabaho mula pa noong unang bahagi ng Marso. Noong nagsimulang maging pribado ang mga mensahe ni Kuya Jake. Salamat sa iyong tulong. Binaba ko ang telepono at tiningnan ang orasan. Nagsinungaling siya tungkol sa pagtatrabaho tuwing Biyernes sa loob ng 2 buwan. Tuwing Biyernes, magbibihis siya, magdadala ng kanyang bag sa trabaho at aalis sa bahay na para bang pupunta siya sa opisina. Saan talaga siya pumupunta? Nang bumaba siya, nagkakape ako. Malaking araw sa trabaho, tanong ko nang nagkukunwari. Kagaya lang ng karaniwan, busy ang Biyernes. Busy ka pa rin sa quarterly report na yan? Oo, isang napakahirap na proyekto. Tumango ako ng pakikiramay. Huwag kang magpagod. Biyernes naman eh. Susubukan kong tapusin ng maaga. Hinalikan niya ako sa pisngi at umalis. Tumingin ako mula sa bintana habang siya ay umaalis at pagkatapos ay pumasok ako sa aking kotse upang sundan siya. Hindi siya nagpunta sa direksyon ng kanyang opisina. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa parehong condominium complex na kinilala ko bilang address ni Kuya Jake. Nagparada siya sa paradahan ng bisita at nagtuloy sa Building C. Nagparada ako sa likod ng isang maintenance truck at naghintay. Pagkalipas ng 45 minuto, lumitaw si Kuya Jake sa bintana sa ikalawang palapag. Walang damit. Kinawayan niya ang kanyang kamay sa kanyang kotse at pagkatapos ay nawala. Makalipas ang minuto, lumabas ang aking asawa mula sa gusali, inaayos ang kanyang damit. Nakikipagtalik siya sa kanyang apartment habang iniisip ko na nagtatrabaho siya. Sa loob ng 2 buwan, ang bawat Biyernes ay kanyang araw ng pakikiapid. Sinundan ko siya sa isang coffee shop kung saan naupo siyang mag-isa ng 1 oras marahil ay nagsisimulang gumaling mula sa pagkakasala. Pagkatapos ay namili siya, bumili ng mga pamilihan para sa hapunan, naglalaro bilang isang perpektong asawa. Ito ang kanyang nakaugalian. Magtrabaho ng 4 na araw, makiapid tuwing Biyernes, umuwi at magkunwaring normal ang lahat. Nagmaneho ako pauwi at tinawagan ang abogado ko sa diborsyo. Thompson & Associates, ito si Patricia. Kailangan ko ng konsultasyon tungkol sa diborsyo, syempre. Ano ang pangkalahatang sitwasyon? Pagtataksil. Mayroon akong katibayan. Gaano karaming katibayan ang mayroon ka? Mga text message, email, larawan, testigong saksi, GPS location data, at visual confirmation. Napakalaki niyan. Pwede kang pumunta sa Lunes ng Denscuri. Pupunta ako. Nang umuwi siya ng gabi na iyon, siya ay hindi karaniwang masaya, umaawit habang nagluluto, tumatawa ng walang dahilan. Ang epekto ng paggastos ng buong araw sa kanyang kasintahan. Mukhang masaya ka, punako. Maganda lang ang araw sa trabaho, natapos na natin yung malaking proyekto na pinagkukumplikado ko. Eksakto, masarap sa pakiramdam kapag natapos na. Sa palagay ko, talagang nagtrabaho ka ng husto para dito. Lahat ng gabing late at maagang pagpupulong. Tumango siya ng masigla. Pero sa wakas natapos na rin, babalik na sa normal ang lahat. Normal? Na parang may normal tungkol sa sitwasyong ito. Dapat tayong magdiwang, sabi ko. Paano kung sorpresahin kita ng hapunan bukas ng gabi? Ang ganda naman ng ideyang iyan. Iniisip ko na baka pwede tayong pumunta sa opisina mo. Pwede akong magdala ng take-out. Pwede tayong kumain sa conference room kung saan mo ginawa ang lahat ng mga pagpupulong na iyon. Gawin itong espesyal. Huminto ang kanyang ngiti. Ang opisina ko? Sigurado. Hindi ko pa nakikita ang iyong espasyo sa trabaho mula noong itinayo ito. At gusto kong makilala ang ilan sa iyong mga katrabaho, lalo na si Kuya Jake. Napakarami mong sinasabi tungkol sa kanya. Feeling ko magkaibigan tayo. Tumahimik siya ng matagal. Sa tingin ko hindi magandang ideya yan. Seguridad ng opisina, alam mo naman, hindi talaga sila nagpapapasok ng bisita pagkatapos ng oras ng trabaho. Paano kung oras pa ng trabaho? Pwedeng magdala ka ng tanghalian sa Lunes. Talagang abala ang Lunes. Siguro sa ibang pagkakataon. Ngumiti ako. Siyempre, sa ibang pagkakataon. Noong Sabado ng umaga, ginawa ko ang yugto 2 ng aking plano. May maganda akong ideya, anunsyo ko sa almusal. Gawa tayo ng isang bagay na kusang loob ngayong araw.
Magmaneho tayo sa dalampasigan, maglakad sa buhangin, kumain ng hapunan sa restaurant ng seafood na gusto mo. Talagang tuwang-tuwa siya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Ang ganda naman ng ideya. Perpekto. Pero una, kailangan kong dumaan sa iyong opisina. Nag-iwan ako ng ilang papel sa kotse kahapon at gusto kong kunin ang mga ito bago tayo umalis. Ang iyong opisina? Maikling paghinto lang. 5 minuto. Pwede mo akong ipakita sa bagong conference room habang nandoon tayo. Nawala ang kanyang kasiyahan. Sa totoo lang, sa tingin ko hindi na kailangan yon. Anong mga papel? Mga dokumento sa siguro para sa kotse kung sakaling masira tayo sa daan. Pwede nating kunin yon mamaya. 1 minuto lang yon. Dali na. Curious ako na makita kung gaano kakatagal gumugugol ng oras. Naka-corner siya. Sobra na ang pagtanggi. Ngunit ang pag-oo ay ilalantad ang kanyang kasinungalingan tungkol sa pagtatrabaho tuwing Biyernes. Ako ay walang access card. Walang problema. Pwedeng papasukin tayo ng security guard. Nagtatrabaho ako doon sa katapusan ng linggo. Mahigpit talaga sila sa mga bisita. Hindi ka bisita. Asawa kita. Ang salitang asawa ay nagpagulat sa kanya. Siguro dapat na lang tayong diretso sa dalampasigan, sabi niya pagkatapos nating dumaan sa iyong opisina. Pinipilit ko. Pagkalipas ng 20 minuto, nakarating kami sa paradahan ng kanyang kumpanya. Halos walang laman ito, mayroon lamang ilang mga kotse na sa mga empleyado ng maintenance sa katapusan ng linggo. Mukhang walang tao, punako. Oo, karamihan sa mga tao ay hindi nagtatrabaho sa katapusan ng linggo. Ngunit nagdagdag ako ng maraming oras kamakailan. Sa tingin ko, baka may makakasabay ka. Naglakad kami patungo sa pangunahing pasukan. Mas mabagal ang paggalaw niya sa bawat hakbang. Siguro hindi magandang ideya ito, sabi niya nang nakarating kami sa pintuan. Bakit hindi? Naalala ko lang na binago nila ang security protocol, hindi na pinapayagan ng mga asawa. Pumunta ako sa bulletin board sa tabi ng pasukan. Ayon dito, ang mga oras ng pagbisita ay mula Art. Natatakot ka ba? Direkta kong tanong. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Sa tingin ko hindi lang kailangan. Kung gayon, pasok na tayo. Kinilala agad siya ng security guard. Ging Thompson, hindi kami masyadong nakakakita sa inyo sa katapusan ng linggo. Dadaan lang kayo. At ito siguro ang asawa mo. Lagi siyang nagkukwento tungkol sa inyo. Nakipagkamay ako sa kanya. Tuwang-tuwa akong makilala ka. Marami akong narinig tungkol sa lugar na ito, lalo na tungkol sa kanyang mga proyekto tuwing Biyernes. Mukhang naguguluhan ang guard. Mga proyektong Biyernes? Pero ma'am, hindi na kayo nagtatrabaho tuwing Biyernes. Lumingon ako sa aking asawa. Pumutla na ang kanyang mukha. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko sa guard. Lumipat na si Gininger Thompson sa isang 4-day work schedule mga ilang buwan na ang nakakaraan, Lunes hanggang Huwebes. Hindi ko na siya nakikita tuwing Biyernes simula pa noong Marso. Nakaka-interes, sabi ko ng mahina. Dahil sinabi niya sa akin ang tungkol sa lahat ng kanyang mga pagpupulong tuwing Biyernes, mga late na komperensya, mga emergency project. Tumingin ang guard sa pagitan namin na pagtanto na nakapasok siya sa isang problema. Siguro nagkamali ako. Hindi, sabi ko, nakatingin pa rin sa aking asawa. Sa tingin ko, hindi ka nagkamali. Binuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit walang lumabas na salita. Sa katunayan, patuloy ko, kahapon, sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang malaking quarterly report na natapos niya. Ang ulat na nagpanatili sa kanya na abala sa mga Biyernes. Natapos na namin ang aming mga quarterly report 3 linggo na ang nakakaraan, sabi ng guard na nakatutulong. Ipinadala na namin sila sa kumpanya noong ika-15. Tumango ako. Kaya, walang proyekto tuwing Biyernes, walang late na komperensya, walang emergency meeting? Hindi ko alam, Ginoo. Lumingon ako sa aking asawa. Kaya, saan ka pumupunta tuwing Biyernes sa nakalipas na 2 buwan? Nanginginig siya. Pwede kong ipaliwanag. Sigurado ka, pero gawin natin iyon sa bahay. Nagmaneho kami pabalik sa ganap na katahimikan.
Tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse, marahil ay sinusubukang maghanap ng paraan upang malampasan ang bagong kasinungalingan na ito. Nang makarating kami sa bahay, naupo ako sa sala at naghintay. Gusto mo bang sabihin sa akin kung saan mo talaga ginugugol ang iyong oras tuwing Biyernes? Umupo siya sa harap ko, magkapatong ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ako ay pumupunta sa isang therapist. Therapist? Oo, nagkakaroon ako ng ilang personal na issue at hindi ko gustong mag-alala ka. Anong mga personal na issue ang nangangailangan ng 8 oras na therapy tuwing Biyernes? Hindi lang therapy yon, isang wellness program, therapy, meditation, group sessions. Ano ang pangalan ng wellness center na iyon? Katahimikan. Ano ang pangalan ng iyong therapist? Dagdag na katahimikan. O pwede tayong tumawag sa kanila ngayon at i-verify ang iyong mga appointment. Sumuko siya. Sige na nga. Hindi ako pumupunta sa therapist. Kaya saan ka pumupunta? Kailangan ko ng kaunting oras para mag-isip tungkol sa ating pagsasama. At ang pag-iisip na ito ay nangangailangan sa'yo na pumunta sa apartment ni Kuya Jake tuwing Biyernes ng umaga. Nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Paano mo nalaman? Sinundan kita ngayon. Nakita kitang pumapasok sa kanyang gusali. Nakita kitang lumabas pagkatapos ng 1 oras na parang nakipagtalik. Nagsimula siyang umiyak. Hindi iyak ng kalungkutan, iyak ng pagkakasala. Hindi naman ganoon ang iniisip mo. Sa totoo lang, nagtaksil ang aking asawa sa loob ng maraming buwan. Akala niya nagsinungaling siya tungkol sa trabaho para itago ang kanyang pangangalo niya. Akala niya nakikipagtalik siya sa ibang lalaki tuwing Biyernes habang naniniwala ako na nagtatrabaho siya para sa ating pamilya. Bigyan mo ako ng paliwanag. Paliwanag sa ano? Ang kasinungalingan tungkol sa kumperensya. Ang kasinungalingan tungkol sa pagtatrabaho tuwing Biyernes. Ang kasinungalingan tungkol sa therapist. Aling kasinungalingan ang gusto mong ipaliwanag muna? Humihikbi siya. Wala akong intensyong mangyari ito, pero nangyari ito. At nagsinungaling ako sa iyo tungkol dito sa loob ng maraming buwan. Mahal kita. Hindi, sinabi ko ng may diin. Hindi mo ako mahal. Hindi ginagawa ng mga taong nagmamahala ng ganito. Ito ay isang pagkakamali na nangyari tuwing Biyernes sa loob ng 2 buwan. Hindi yan pagkakamali. Pagpili yan. Tiningnan niya ako ng may pag-asa. Ano ang gagawin mo? Tumayo ako. Pupunta ako sa dalampasigan tulad ng pinlano natin. Pero mag-isa ako. Huwag mo akong iwanan. Naiwan mo na ako. Ginagawa ko lang na pormal ang lahat. Kinuha ko ang aking mga susi at naglakad patungo sa pintuan. Kapag handa ka nang sabihin sa akin ang katotohanan tungkol sa lahat, pwede tayong mag-usap. Pero pagod na ako sa mga kasinungalingan. Habang paalis ako, nakita ko siya sa rearview mirror na nakatayo sa ating bakuran at umiiyak. Pero may naramdaman ako na matagal ko nang hindi nararamdaman sa loob ng maraming buwan. Paggaan, tapos na ang laro. Ngayon pwede na nating harapin ang katotohanan. Gumugol ako ng 6 na oras na nagmamaneho sa dalampasigan. Ibinaba ang bintana. Nag-iisip ng malinaw sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan. Nang umuwi ako bandang hating gabi, naghihintay siya sa sala na may namumula ang mga mata at isang kahon ng tissue. Kailangan nating mag-usap, sabi niya pagkapasok ko. Ngayon gusto mo nang magsalita. Pinag-isipan ko na ang lahat. Karapat-dapat kang malaman ang katotohanan. Naupo ako sa harap niya, nakapatong ang mga kamay. Sabihin mo. Huminga siya ng malalim. Nagsimula ito noong Pebrero. Nagtatrabaho kaming late ni Kuya Jake sa isang proyekto. Pinakinggan niya ang aking mga reklamo tungkol sa kung paano tayo nagkalayo. Hindi na tayo nag-uusap, kaya nakikipag-usap ako sa kanya. Wala naman itong ibig sabihin, naglalabas lang ng sama ng loob sa isang kaibigan. Kailan naging iba ang kaibigan? Unti-unti, nagsimula siyang mag-text sa akin sa labas ng trabaho. Tinatanong ako kung kumusta ang aking araw. Pag-alala sa mga bagay na sinabi ko sa kanya, ang mga bagay na dapat kong alalahanin. Nakakatuwa kapag may nagmamalasakit sa mga detalye ng aking buhay.
Sumandal ako. Kailan ka nagsimulang magsinungaling sa akin? Noong una niya akong inimbita na magtanghalian. Sinabi ko sa iyo na kumakain ako kasama ang mga babae mula sa Human Resources. Kailan naging sex ang tanghalian? Nagulat siya. Pagkalipas ng 3 linggo, pumunta ako sa kanyang apartment pagkatapos ng trabaho isang araw. Nangyari lang ito. Wala naman talagang natural na nangyari. Pinili ko. Alam ko, mali ang pinili mo. Ilang beses? Ano? Ilang beses ka natulog sa kanya? Tumahimik siya ng matagal. Tuwing Biyernes sa nakalipas na buwan, 8 beses. Oo. Sa kanyang apartment? Oo. Kailan mo siya dinala sa ating bahay? Hindi kailanman. Sinabi mo ba sa kanya na mahal mo siya? Sapat na ang katahimikan niya para sagutin. Nakita ko ang mga email. Sinasabi mo na sinabi mo sa kanya na mahal mo siya. Sinasabi mo sa kanya na hindi mo kailanman maiintindihan siya sa paraang naiintindihan niya. Nakakagulo. Naguguluhan ka ba nang binigyan kanya ng alahas? Diniinan ng kanyang kamay ang kanyang pulso, kung saan itinago ang pulseras sa kanyang manggas. Paano mo nalaman ang tungkol doon? Alam ko ang lahat. Ang restaurant, ang hapunan ng anibersaryo, ang mga love letter, ang mga Biyernes na gawi. Alam ko na sa loob ng maraming araw. Kaya bakit hindi ka nagsalita? Dahil gusto kong makita kung gaano kakalayo pupunta sa mga kasinungalingan. Naging malayo na. Nagsimula na naman siyang umiyak. Sorry, alam kong nasaktan kita. Hindi mo ako sinaktan. Sinira mo ang 8 taon ng pagsasama. May pagkakaiba. Pwede ba natin itong ayusin? Tinitigan ko siya. Ano ang aayusin? Ang iyong mga kasinungalingan? Ang pagtataksil mo? Ang katotohanan na namuhay ka ng 2 mukha sa loob ng maraming buwan. Susukuan mo na si Kuya Jake. Magre-resign ako sa trabaho. Pwede tayong magpakonsulta. Sa tingin mo si Kuya Jake ang tungkol dito? Hindi ba? Si Kuya Jake ay sintomas lamang. Ang problema ay ikaw, ang iyong character, ang iyong mga pagpipilian. Nagkakamali ang lahat. Ang pagtulog sa ibang lalaki ng 8 beses ay hindi pagkakamali. Ang pagpaplano ng mga lihim na pagpupulong ay hindi pagkakamali. Ang pagsisinungaling sa akin araw-araw sa loob ng maraming buwan ay hindi pagkakamali. Humihikbi siya. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong tigilan mo ang pagpapanggap na isang aksidente lamang ang nangyari. Nagtaksil ka. Nagsinungaling ka sa akin. Pinagtaksilan mo ang aming kasal. Bakit? Dahil makasarili ka? Dahil gusto mo ng atensyon? Dahil masaya na magkaroon ng lihim? Sa wakas, kaunting katapatan? Mahal mo ba siya? Akala ko dati mahal ko siya. Mahal mo ba ako? Oo. Kaya bakit mo siya pinili kaysa sa akin sa loob ng 2 buwan? Hindi ko siya pinili kaysa sayo. Tuwing Biyernes, pinili ko siya. Sa tuwing naglilihim ako, pinili ko siya. Sa tuwing nagtatago ako ng mensahe o nagtatago ng regalo, pinili ko siya. Wala siyang sagot doon. Anong mangyayari ngayon? Tanong niya. Umalis ka? Ano? Gusto kong umalis ka sa bahay na ito bago bukas ng gabi. Saan ako pupunta? Hindi na iyon ang aking problema. Hindi ba natin pwedeng subukan na ayusin ito? Ayusin ang ano? Ang pagtitiwala mo? Para maniwala sa anumang sinabi mo? Kalimutan na nagtaksil ka sa loob ng maraming buwan? Napagtagumpayan ito ng ibang mag-asawa. Hindi mahalaga ang ibang mag-asawa. Tayo ang mahalaga at tapos na tayo. Huwag mo itong gawin. Tumayo ako. Wala akong ginagawa. Ginawa mo ito nang nagsimula kang magsinungaling. Nang nagsimula kang magtaksil, nang pinili mo ang ibang lalaki sa halip na ang iyong asawa. Pinipili kita ngayon. Huli na ang lahat, mayroon kang 8 taon para piliin ako. Pinili mo siya sa halip. Naglakad ako patungo sa hagdan. Saan ka pupunta? Matutulog? Pwede akong matulog sa sala ngayong gabi. Bukas, ililigpit mo ang iyong mga gamit at aalis. Paano ang tungkol sa ating pagsasama? Tumigil ako sa paanan ng hagdan at lumingon sa kanya. Wala na tayong pagsasama. Mayroon tayong diborsyo na dapat planuhin. Noong Linggo ng umaga, gumising ako ng maaga upang tumawag habang inililigpit niya ang kanyang mga gamit sa itaas.
Unang tawag, sa bangko. Kailangan kong alisin ang isang tao sa aming magkasamang account agad. May kinalaman ba ito sa diborsyo, Ginoo? Oo. Mayroon akong dokumentasyon tungkol sa pagtataksil. Kailangan naming pumunta kayo bukas na may tamang papeles, ngunit maaari kong pigilan ang mga pag-atras na nangangailangan ng dual signature. Perpekto. Pangalawang tawag sa aking abogado, si Hinoong Mariano. Nagkita tayo noong Biyernes. Kailangan kong bilisan ang lahat. Ano ang problema? Umusap siya kagabi, buong pag-amin ng pangangalo niya. Mayroon akong transcript ng kanyang pag-amin sa kanyang telepono. Ini-record mo siya? Gumagana ang voice recording app nang magsimula siyang magsalita. Ganap na legal? Dalhin ang lahat sa Lunes? Magpa-file tayo kaagad. Pangatlong tawag, ang kanyang ina. Ginoong Rosario, kailangan kong sabihin sa iyo ang tungkol sa iyong anak. Makalipas ang 20 minuto, ipapaliwanag ko ang sitwasyon sa kanyang mga magulang. Umiyak ang kanyang ina. Tumahimik ang kanyang ama nang matagal bago nagsabi, "Humihingi ako ng paumanhin. Hindi tinuruan na kumilos ng ganyan. Alam ko, pero sa tingin ko dapat mong marinig sa akin muna. Anong pwede nating gawin? Suportahan mo siya. Kailangan niya ang suporta ng kanyang pamilya. Paano ka?" "Okay lang ako." Nang bumaba siya na may dalang mga maleta, nakaupo ako sa mesa sa kusina na may tasa ng kape at isang folder ng mga papeles. "Ano yon?" tanong niya. "Mga bank statement, impormasyon sa account, credit card record." "Bakit?" "Dahil simula bukas, magiging independent ka na sa pananalapi." Pumuti ang kanyang mukha. "Ano ang ibig sabihin niyan?" "Ibig sabihin, wala ka ng joint checking account, savings account, credit card." "Paano ako mabubuhay?" "Kung paano ka nagplano na mabuhay kasama si Kuya Jake. Wala akong plano na mabuhay kasama si Kuya Jake. Kaya dapat mo sanang isipin iyan bago ka nagsimulang magtaksil." Naupo siya sa harap ko. "Maging makatwiran ka. Makatwiran ako. Gusto mo bang maging single? Single na rin ako sa pananalapi." "Paano ang tungkol sa bahay?" "Ano? Ito ay kalahati ko." "Sa totoo lang, hindi. Tingnan mo ang titulo. Sa akin lang ang pangalan." Inilabas ko ang titulo sa mesa. Wala ang kanyang pangalan doon, pero nagbayad ako, hindi ba? Nagambag ako sa mga gastusin sa pamumuhay. Iba yon sa pagmamay-ari. Hindi ito patas. Patas. Nagtaksil ka sa akin sa loob ng maraming buwan at nagsinungaling tungkol dito. Umalis na ang patas noong Pebrero. Paano ang tungkol sa iyong sasakyan? Nasa pangalan mo, kunin mo na. Paano ang tungkol sa aking retirement account? Sayo din yon. Wala akong ginawa doon. Nagsisimula na siyang umunawa. Matagal ko nang pinoprotektahan ang aking mga ari-arian nang hindi ko namamalayan. Inilantad ng kanyang pangangalunya ang kanyang kahinaan sa pananalapi. Saan ako pupunta? Parang maganda ang apartment ni Kuya Jake tuwing Biyernes. Hindi ako pwedeng tumira kay Kuya Jake. Bakit hindi? Mahal ko siya. Komplikado yan. Komplikado nung kasal pa ako. Ngayon simple na lang, single ka na. Nagsimula na naman siyang umiyak. Malupit ka. Makatotohanan ako. Gumawa ka ng mga desisyon ng may sapat na gulang. Ngayon, tatanggapin mo ang mga kahihinatnan ng may sapat na gulang. Nagkamali ako. Gumawa ka ng 8 pagkakamali tuwing Biyernes sa loob ng 2 buwan. Tumunog ang telepono ko. Text message. "Sino yan?" tanong niya. "Kuya Jake." Malaki ang kanyang mga mata. "Nag-text si Kuya Jake sa'yo." Ipinakita ko sa kanya ang mensahe. "Kailangan nating mag-usap. Pwede mo ba siyang tawagan?" Gusto kanyang makausap. Tungkol saan? Alamin natin. Tinawagan ko siya gamit ang speakerphone. "Thompson dito. Gusto mo bang mag-usap?" "Oo, Ginoo. Narinig ko ang nangyari." "Kanino?" "Tinawagan niya ako ngayong umaga at umiiyak. Tiningnan ko ang aking asawa." "Tinawagan mo ba sila bago ka nag-ayos?" Hindi siya sumagot. "Kuya Jake," patuloy ko, "may tanong ako sa'yo." "Sige." "Alam mo ba na may pamilya siya nang nagsimula kang matulog sa kanya?" Katahimikan. "Kuya Jake,
Oo, alam ko. At ginawa mo pa rin. Komplikado yan. Sa totoo lang, simple lang yan. Sinadya mong makipagtalik sa asawa ng ibang lalaki. Anong komplikado doon? Nagmamahalan kami. Nagmamahalan? Interesante. Kaya, kailan ka lilipat para tumira? Isa pang katahimikan. Ano ang ibig mong sabihin? Mag-isa na siya ngayon. Kailan ang kasal? Hindi pa namin pinag-uusapan yon. Bakit hindi? Mahal ko siya. Mahal niya ako. Magagamit na siya. Hindi ganoon kadali. Talagang ganoon. Maliban na lang kung ginamit mo lang siya para sa pakikipagtalik at hindi mo talaga balak na iwanan ang iyong single na buhay. Hindi naman ganon. Dahil kung ganon, nilalaro mo siya katulad ng kung paano niya ako nilalaro. Kailangan kong pag-isipan ang lahat. Mag-isip ka ng mabilis. Kailangan niya ng matutuluyan ngayong gabi. Binaba ko ang telepono. Nakatingin sa akin ang asawa ko, nagulat na gulat. Hindi kanya gustong lumipat sa kanya, sabi niya ng mahina. Nakakagulat. Halos parang ginamit niya lang ito para sa madaling sex ng walang pangako. Pero sinabi niya, mahal niya ako. Maraming sinasabi ang mga lalaki para makuha ang gusto nila. Hindi siya ganon. Ganon ba? Dahil pinatunayan niya lang na talagang ganoon siya. Umupo siya doon at pinroseso ang bagong katotohanan ito. Ang lalaki na pinagbuntunan niya ng kanyang pagsasama ay hindi handang tanggapin siya. Ano ang gagawin ko ngayon? Gawin mo ang ginagawa ng mga single na babae, umupa ng apartment, bayaran ang iyong mga bill, mabuhay sa iyong sarili. Hindi ko gustong maging single. Dapat mo sanang isipin yan bago ka kumilos na parang single ka. Pwede ba natin itong subukan muli? Hindi. Bakit hindi? Dahil ayaw ko. Dahil hindi na muling matatayo ang pagtitiwala sa pundasyong ito. Dahil hindi ka na ang babaeng pinakasalan ko. Nagbabago ang mga tao. Oo, nagbabago sila. Nagbago ka sa isang sinungaling at manloloko. Nagbago ako sa isang taong hindi magpapatawad. Kinuha niya ang kanyang mga maleta. Hindi pa tapos ito. Tapos na. Lalabanan ko ang diborsyo. Sa anong abogado? Nawalan ako ng income. Maghahanap ka ng paraan. Good luck. Lumabas siya sa pinto at pagkatapos ay lumingon. Talagang mahal kita. Nakaraan na. Pansinin. Pagkaalis niya, naupo ako sa tahimik na bahay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nang hindi nagtataka kung saan talaga siya o kung kanino siya kasama. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakaramdam ako ng kapayapaan. Pagkalipas ng 6 na buwan, iba na akong tao. Natapos ang diborsyo sa record na oras. Ginawang simple ng kanyang transcript. Walang pinagtatalunang ari-arian, walang matagal na pagtatalo sa korte, walang suporta. Pinirmahan niya ang lahat ng ibinigay sa akin ng aking abogado. Ginawa ko ang aking oras na epektibo, nawala ang 20 lbs, tumaas ang mas ng kalamnan, na-update ang aking wardrobe, sinimulan ang mga klase sa pagluluto tuwing Huwebes ng gabi, sumali sa isang hiking group na nagpupulong tuwing Linggo. Mas puno ang aking social schedule kaysa sa mga nakaraang taon. Mas maayos din ang trabaho. Walang patuloy na pag-iisip kung ano talaga ang kanyang ginagawa. Bumuti ang aking focus. Nakatanggap ako ng 2 malalaking kliyente at na-promote na may malaking pagtaas ng sweldo. Bumalik na sa akin ang bahay. Pininturahan ko ulit ang silid-tulugan, bumili ng mga bagong kasangkapan, ginawa ang kanyang lumang opisina na isang home gym. Bawat bakas ng aming pagsasama ay sistematikong inalis at pinalitan ng mga bagay na talagang gusto ko. Tumunog ang aking telepono na may text message mula sa isang hindi kilalang numero. Pwede ba tayong mag-usap, please? Mahalaga. Alam ko kung sino yon. Sinubukan niya akong kontakin sa loob ng maraming linggo sa pamamagitan ng iba't ibang numero ng telepono, email address, maging sa mga social media account na na-block ko. Binaliwala ko silang lahat, ngunit nagtagumpay ang kuryosidad. Ano ang gusto mo? Humingi ng tawad at magpaliwanag. Impaminuto, walang dapat ipaliwanag. Diborsyado na tayo. Iniwanan ka na ni Kuya Jake. Hindi ko na problema. Wala akong matutuluyan. Hindi pa rin problema ko. Please, nagkamali ka.
Nakatitig ako sa mensahe sandali at pagkatapos ay nag-type. Pinili mo. Buhay ka na ngayon. I-block ko ang numero at bumalik sa pagluluto ng hapunan. Nang gabing iyon, tumunog ang doorbell ko. Sa bintana, nakikita ko ang kanyang kotse sa aking driveway. Hindi ako sumagot. Tinunog niya ulit ang doorbell at kumatok sa pinto at pagkatapos ay nagsimulang magsalita sa pintuan. Alam kong nandyan ka. Nandyan ang kotse mo. Itinaas ko ang volume ng TV. Gusto ko lang makipag-usap. Imbo minuto. Itinuloy ko ang panonood ng aking programa. Nagkamali ako sa lahat ng bagay. Ginamit ako ni Kuya Jake. Nakikita ko, yon ngayon. Wala pa rin sa akin. Iniwanan ko ang 8 taon para sa isang taong hindi ka man lang pinahalagahan. Pinatay ko ang TV pero hindi gumalaw patungo sa pintuan. Tinadyakan niya ako pagkatapos ng 2 linggo. Sinasabi na ang pakikipag-date sa isang diborsyadong babae ay masyadong komplikado. Masyadong maraming trahedya. Interesante pero hindi importante. Tumira ako sa isang motel sa loob ng 3 buwan. Hindi ko kayang umupa ng apartment. Hindi problema ko, nawalan ako ng trabaho. Sinasabi nila na ang relasyon sa trabaho ay lumikha ng isang hostile environment. Umiiyak siya. Naririnig ko yon sa kanyang boses. Hindi ako tutulungan ng aking mga magulang. Nahihiya sila sa ginawa ko, mabuti para sa kanila. Alam kong hindi ako karapat-dapat patawarin, pero desperado ako. Pumunta ako sa bintana at tumingin. Nakaupo siya sa mga hakbang sa harap ng aking bahay, nakayuko ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Wala akong nararamdaman. Walang pakikiramay, walang galit, walang pagsisisi, kaunting kuryosidad lang kung gaano siya katagal uupo doon bago sumuko. Pagkalipas ng 1 oras, umalis siya. Kinaumagahan, nakatanggap ako ng tawag mula sa kanyang ina. Nasa ospital siya? Anong nangyari? Nag-collapse, pagod. Hindi siya kumakain ng maayos. Nalulungkot ako na marinig iyon. Patuloy siyang nagtatanong tungkol sa'yo. Hindi ko siya matutulungan. Ex-wife mo siya? Diborsyado na kami, pero minsan mo siyang minahal. Dati. Nakaraan na. Pansinin, hindi ba nangangahulugan yon ng kahit ano? Nangangahulugan ito na nagpapasalamat ako na nalaman ang katotohanan bago ko nasayang ang mas maraming taon. Tumahimik ang kanyang ina sandali. Talagang mahal ka niya. Alam mo, kung mahal niya ako, hindi sana siya nagtaksil sa akin. Nagkakamali ang lahat at dapat harapin ng lahat ang mga kahihinatnan ng kanilang mga pagkakamali. Hindi mo siya dadalawin. Hindi, magiging malupit yon. Lumalupit ang pagtanggap sa kanya pabalik at pagpapanggap na hindi nangyari ang 8 buwan ng kasinungalingan. Magiging malupit ang pag-accommodate sa kanyang pag-uugali sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang mga pagpipilian. Paano kung nangako siyang magbabago? Nangako siyang mamahalin, igagalang, at pahahalagahan ako sa kabutihan at kasamaan. Walang gaanong kabuluhan ang mga pangakong iyon. Tapos na ang lahat. Kaya nagpatuloy ka lang. Eksakto. Binaba ko ang telepono at binura ang numero. Sa hapon, mayroon akong date. Kape kasama ang isang babae na nakilala ko sa hiking group. Matalino, masaya, independyente sa pananalapi. Walang trahedya, walang laro, walang kasinungalingan. Habang naghahanda ako, iniisip ko ang taong dati ako noong nakaraang 6 na buwan. Inosente, mapagkakatiwalaan, handang palampasin ang mga pulang bandila dahil gusto kong maniwala sa pinakamaganda sa mga tao. Umalis na ang taong iyon. Ang bagong ako ay humihiling ng katapatan, respeto sa mga hangganan, at tumatangging magparaya sa kawalang galang. Ang bagong ako ay hindi nagbibigay ng pangatlong pagkakataon sa mga taong napatunayan na hindi nila kayang hawakan ang mga unang pagkakataon. Ang aking dating asawa ay nagturo sa akin ng mahahalagang aral tungkol sa karakter, integridad, at ang kahalagahan ng pagpili ng mga kapareha na kapwa nagbabahagi ng mga pagpapahalaga na iyon. Nagpapasalamat ako sa edukasyon kahit na mahal ang tuition. Pero hindi ako mapait. Ang kapaitan ay nangangahulugan na mayroon pa rin siyang kapangyarihan sa aking damdamin. Sa halip, nakaramdam ako ng kalayaan na bumuo ng isang buhay kasama ang isang taong nakakaunawa,
na ang pag-ibig ay hindi lamang isang emosyon. Ito ay isang pangako na pinagtibay ng mga tuloy-tuloy na kilos. Habang nagmamaneho ako upang makilala ang aking date, napagtanto ko na hindi ko na iniisip ang tungkol sa aking dating asawa sa loob ng maraming linggo. Naging kung ano siya dapat, hindi na uugnay sa aking hinaharap. Ang lalaking humihiling ng mga paliwanag at nangakong aayusin ang mga bagay ay nawala. Sa halip ay isang tao na alam ang kanyang halaga at tumangging tumanggap ng mas mababa sa nararapat sa kanya. Isang taong nakakaunawa na ang pinakamahusay na paghihiganti sa mga taong nagtaksil sa iyo ay hindi galit o paghihiganti. Ito ay ang mabuhay ng maayos nang wala sila. At maayos na maayos ang aking buhay. Tapos na ang ating kwento. Kung binasa mo hanggang dito, bakit hindi ka mag-subscribe sa aming channel? Malaki ang naitutulong nito sa amin. Pinili ko ang 2 pang video na sigurado akong magugustuhan mo. Pakiclick na lang. Hihintayin kita sa susunod na kwento. Magkikita tayo ulit.